Alamin ang latest weather update ngayon dito sa Sir Aris Official Weather News Today. Latest na data or latest bulletin as of 11 p.m. Nasa karagatan pa rin po yung sentro nitong si Bagyong Marce, and as of 10 p.m. yung latest location niya ay nasa may silangan or 715 kilometers silangan ng Daet, Camarines Norte. So nasa may dagat pa rin po ito na may taglay ng lakas ng hangin na 100 kilometers per hour malapit sa gitna. So nag-intensify pa po ito lalo at isa ng ganap na severe tropical storm, at yung gustiness niya po or pagbugso ay maaaring umabot ng 125 kilometers per hour. Mabilis po yung kanyang pagkilos, pahilagang kanluran or northwestward sa bilis na 35 kilometers per hour, at kung makikita po natin dito sa ating latest satellite image, yung mga kaulapan po na dala nitong si Bagyong Marce ay nakakaapekto na sa may bahagi ng Bicol region, at habang papalapit itong bagyo, maaaring maapektuhan din yung silangang bahagi ng northern at central Luzon area. Naasahan din po natin, makikita po natin sa ating latest satellite image, yung malalakas po ng mga pag-ulan na dala nitong si Bagyong Marce ay mostly concentrated dito po malapit sa sentro ng bagyo. So inaasahan po natin na habang papalapit itong binabantayan po natin na si Bagyong Marce, malaking bahagi po ng northern Luzon ay maaaring mahagip ng rain bands o mga pag-ulan dala nitong bagyo. So alamin po natin mamaya kung alin yung mga areas na posibleng makaranas ng malalakas na mga pag-ulan dala nitong binabantayan po natin na bagyo. Alamin naman po natin ang nilalaman ng ating latest na track forecast as of 11 p.m. So meron po tayo yung central track or yung magiging pagkilos or general kilos nitong si Bagyong Marce sa mga susunod na araw habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron din po tayo yung forecast intensity o yung kategorya o lakas nitong bagyo sa mga susunod na araw habang patuloy pong binabaybay yung bahagi po ng ating bansa. Yung area naman na shaded ng puti, yan po yung forecast probability cone. Yan po yung area na maaaring daanan ng sentro ng bagyo habang patuloy po siyang kumikilos dito sa may bahagi ng northern Luzon, at yung area shaded naman ng yellow, yan po yung radius ng bagyo o dyan po yung malalakas na hangin na dala nitong binabantayan po natin na si Bagyong Marce. Based po sa ating latest na track forecast, nakikita po natin na mas lalakas pa po ito lalo at maaaring umabot ng typhoon category bukas po ng umaga, at maaaring manatili po siyang typhoon category hanggang patuloy pong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ayon din po sa ating latest na track forecast, kung makikita po natin itong central track, maaaring mahagip or possible po yung landfall scenario natin sa may bahagi ng Babuyan Islands, kung hindi naman sa may area ng mainland northern Cagayan, possible yan Thursday ng gabi or Friday po ng madaling araw. Pero kung nakikita po natin itong forecast probability cone, malaki po yung sakop ng northern Luzon. So ibig sabihin, hindi lamang po sa may area ng Babuyan Islands or sa northern mainland Cagayan ang possible landfall scenario po natin. In the event na mas lumakas po yung high pressure area dito po sa may taas ng bagyo, itutulak or possible na maitulak niya po yung bagyo pababa, at hindi po natin inaalis yung possibility na maaari din po siyang maglandfall sa may Cagayan, Isabela area sa mga susunod na araw. Kita din po natin sa ating latest na track, mabilis po yung magiging kanyang pagkilos. Kanina nga po ay nasa 35 kilometers per hour yung magiging pagkilos nitong bagyo. At nakikita po natin mabilis yung kanyang pagkilos sa susunod na 24 oras. Ngunit after that, makikita po natin na babagal yung magiging pagkilos nitong bagyo. So most likely ay mananatili po siya sa may silangang karagatan ng northern Luzon. So ibig sabihin po niyan, nakita po natin yung sakop ng rain bands nitong binabantayan po natin na si Bagyong Marce. So starting Wednesday evening or Wednesday hanggang sa darating na Friday, posible pong mahagip ng rain bands nitong si Bagyong Marce yung bahagi po ng northern Luzon. So asahan po natin sa mga susunod na araw ang posibilidad ng ilang araw na walang tigil na mga pag-ulan. Kita din po natin sa ating latest na forecast na yung radius po nitong bagyo ay may kalakihan po yung sakop, especially sa northern bahagi or northern portion ng bagyo, at unti-unti po siyang unti-unti din po nitong mahagip yung area ng eastern section ng northern Luzon habang papalapit itong binabantayan po natin na bagyo. So yung radius niya maaring mahagip po yung eastern section ng northern Luzon for the next 24 hours, at for the next 36 hours maaring mas maraming areas din po
ng Northern Luzon ang mahagip nitong radius ng bagyo. Dyan po yung malalakas na hangin na dala po nitong si Bagyong Marce. Kaya naman, as of 11 p.m. ay nakataas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga lalawigan ng Batanes, northern at eastern portions ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, si eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. So may lead time po tayo na 36 hours. Unti-unti po natin mararamdaman yung lakas ng bugso ng hangin na dala po nitong si Bagyong Marce. Mainam po na paghandaan po natin ito.